Pang Miss Universe lang. Magandang buhay po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At yun nga, ito nga po yung daily routine po natin mga kabebe. Wala lang magmamarites na naman po tayo. At yun nga po mga kabebe, magsishare nga lang po tayo sa paraan po ng pagpapastol. Ganun pa din po, walang nabago sa area is malaking problema pa din po para sa akin na dito lang po talaga umaasa sa area. So ngayon po ay tiyagaan po talaga tayo na magbantay po ng mga sayo. Pag ganito po mga sayo talaga mga kabebe is magalaw po talaga sila. Kulang yung 1 hektarya ang iikutin nila. Ang mangyayari po nga dun mga kabebe is sa mga nagtatanong po dun sa page ko po, dito po sa Facebook page ko po. Ito po yung Facebook page ko mga kabebe, para naman po ay always po tayong updated sa mga ganapan kung hindi man tayo makapag-upload dito sa YouTube channel po natin. At yun nga po mga kabebe, sa pagbabantay po talaga ng itik, lalo na po itong seho, ay wala naman pong problema mga kabebe pag ganitong dry area, kasi susundan lang po talaga natin sila. Sa sobrang dami nila mga kabebe, dapat ay yung mata mong dalawa gawin mo ng 10. Katulad nga nito mga kabebe, yung dalawang yung mga itik na yan, saan na nagpupunta. So ang mangyayari ay susundan ko ito hanggang sa anong tawag nun, mag-usa sila tanan ba. Kasi mga kabebe, pag itong mga alagang itik mo, may mga ilang grupo, tas hindi nila makita yung grupo nila, ay hindi na sila kakain. Yung ganun na lang lagi sila, kasi nga ang dahilan isinahanap nila yung mga kasama nila. So ang nangyayari ay nadidistract at nadadamay yung pagkain po nila. Lalo na sa ganito ngayon mga kabebe, na ang oras lang po natin dito sa area is limitado lang po, kasi nga hindi pa naman po masikat yung araw. So ay magtagal mga kabebe na ganito yung routine ng mga alagang sayo natin, is nasasanay din po sila na ma-adjust yung uhaw po na nararamdaman nila, na hindi sila makainom ng tubig, kasi nga ay unti-unti na pong nasasanay itong mga sayo natin. So ang nangyari mga kabebe, itong mga sayo ko, yan po. At yun nga mga yun nga, mga 1 oras nga lang po natin naipastol yung mga alagang sayo natin, kasi nga bumabase nga tayo sa sikat po ng araw mga kabebe, kasi wag po natin hayaan itong mga alagang sayo nga natin. Lagi kong sinasabi na wag po natin silang hayaan na ma-expose po talaga sa sikat ng araw, kasi nga po mga kabebe, manghihina po itong mga alagang sayo natin. Tas yun nga, baka malagasan pa tayo. At yun nga po mga kabebe, yung pinaglagyan ko po ng mga alagang itik ko din kahapon na malalaki ay itong mga sayo ko, kasi ay may kunting tubig na dumadaloy po mga kabebe. So ilalagay natin sila doon na hanggang mamayang hapon, para pag uwi ay feeds na lang din po yung ipapakain natin sa kanila. At yun nga mga kabebe, ito nga po yung mga ganapan natin dito po na area mga kabebe, is may makain pa po dito. Kaso lang po mga kabebe is yung mga alagang itik natin na nangingitlog na inilagay natin dito ay hindi po sila makakain, kasi nga po ay yung tubig nga po yung binabasihan din po nila. Yun pa din po yung paraan ng pagkain nila, yung patubig po talaga mga kabebe. So ganito po mga kabebe na sayo po ito, kung saan nga po yung mas magandang area, mas malamig na area, matubig na area, may makakain na area, go tayo doon sa mga sayo. Check na check yun para sa kanila, kasi nga po mga kabebe, pag ganitong sayo is maganda po talaga na malamig po yung area na paglalagyan natin, para sa ganun po itong mga sayo natin mga kabebe ay hindi po talaga ma-stress. Kasi pag ma-stress itong mga alagang sayo natin mga kabebe, mas malaking problema yun, kasi nga mga yayat po itong mga sayo natin. At yun nga, sa paraan nga po ng pagpapastol natin is malaking tipid po yun, sa katulad ko pong umaasa lang po dito sa area, kasi nga pag ito nga po ay 100 feeds ko po napapakainin ng feeds is mas malaking problema yon para sa akin. Lalo na't ngayon po ay yung mga alagang itik ko pong malalaki ay yung itlog po talaga nila ngayon is yung egg production ay malaki po talaga yung diferensya. Halos wala na po talagang itlog yung mga alagang itik natin. Nasa mga na lang talaga
5%. Hindi nga sa di mangguro nakabot og 5% kay kanina pagtingin ko is nasa 14 na piraso lang yung itlog ng mga itik ko. So ngayon po mga kabebe ay ito nga pong mga alagang sayo natin is ipapastol nga po natin dito sa area. At yun nga hindi na natin sila ililipat kasi nga sa baba nito ay may area na wala pang tubig, hindi pa napapasukan ng mga alagang itik ko na malalaki. So mangyayari sila yung susunod sa mga alagang malalaking itik ko. Tas ito yung mga sayo talaga mga kabebe, pag ganitong hindi pa sila nagbuwan, hindi pa talaga totally na yung malakas sila kumain kasi nga ay lakad lang sila ng lakad, kanabitang mupunit, kain na naman, yung ganun, tuka-tuka lang, ganun yung mga routine po ng mga alagang sayo natin, hindi po masyadong palakayin. Yun nga lang is wag natin limitahan yung pagkain po nila. At sa pagbabantay naman po mga kabebe is yun nga, pag once na itong mga alagang sayo mo ay unang araw pa lang nila dito sa area is maninimago po talaga itong mga sayo mo. Tapos pahirapan po talaga tayo silang abugin. Pero kung ilang beses na din po sila paulit-ulit sa area mga kabebe ay kuso na din po yan sila uuwi at hindi na tayo magpo-problema. Yun yung problema natin. Tapos kung ilagay mo man yung itik mo sa napaka-risky na area, yung katulad ng ganito po, kanal na diretso, yan po yung malaking problema mga kabebe at baka mahulog po yung mga sayo natin ay magka-problema po tayo. Pag ganito po mga kabebe is mahirap po talagang mag-alaga ng sayo lalo at first timer po tayo, wala po tayong saktong kaalaman kasi kahit nga ako mga kabebe na ilang beses na po tayo naka-encounter ng ganito is patuloy pa din po yung pag-aaral ko sa mga itik. At yun nga mga kabebe, ito nga yung mga alagang itik natin at ipapastol na naman natin kasi nga hapon na naman ngayon. Yun, tingnan nyo itong mga alagang itik natin mga kabebe, ganito lang po yung pagtawag sa kanila para sa ganun ay susunod sila sa iyo. Maraming pagkain dito sa area, tas matubig po is napakagandang chance po natin na ganitong paraan po kasi nga po ay hindi po tayo mag-alala sa pag-aalaga po ng sayo kasi nga lagi kong sinasabi risky po talaga yung pag-aalaga ng sayo. Ako nga din po mga kabebe kahit bago lang din yung karanasan ko, nagsimula din po tayo sa sayo. Yun nga lang yung advantage is yung family ko po is alam po yung mga galamay po ng pag-aalaga ng sayo, kaya ay parang hindi na bago sa narabade. Hindi na po bago sa akin yung ganitong routine, yung mag-alaga po ng mga sayo mga kabebe. Yun lang mga kabebe, bantayan po natin yung area, yung mga katabi po ng area natin is baka may mga chemical po na nakalagay. Is yun talaga yung malaking problema po sa pag-aalaga ng sayo. At yun nga mga kabebe, lagi kong sinasabi dito sa mundo ng duck farming talaga, pag ganitong free range po yung alabanan is diskarte po yung gamitan dito. Sipag at tiyaga po talaga mga kabebe kasi dito mo ma-encounter lahat ng problema dito sa area. At once na ikaw ang makapasok dito sa area, kung sa pakiramdam mo madali lang sa area na ganito na ipapastol mo yung itik, okay mga kabebe, pagdating ng araw, pag napasok mo ito ng duck farming is masasabi mo talaga na lahat ng sinasabi ko sa mga nakikita mo, yun yung reflection o yung transparent po ng lahat po ng ito po yung kaibahan mga kabebe sa area na matubig at sa area na wala talagang katubig-tubig. Nakikita nyo naman po yung area na wala po talagang katubig-tubig mga kabebe. Yung mga alagang sayo natin sobra po talagang magalaw. Yun nga, kung saan nga po yung mga alagang sayo natin, susundan po talaga natin sila kasi nga po is wala pong tubig. Pag ganito pong matubig mga kabebe, tingnan nyo naman itong mga alagang sayo natin dito sa area na matubig. Pupunta ito sila sa dry area mga kabebe pero hindi sila magtatagal doon, kundi ay babalik talaga sila sa matubig na area. Tignan nyo naman mga kabebe yung pagkaiba po sa dry area. Sa dry area mga kabebe, napapansin nyo yung mga lagang sayo natin is oo, madaling makain po nila yung palay kasi nga dry area, walang sagabal na tubig. Pero mas iba pa din po mga kabebe na pag ganitong
area na talaga na matubig po talaga yung area. Kasi nga po mga kabebe, sa ganitong area po natin mas magandang sanayin yung mga alagang seho natin na kumain ng palay. Kasi bawat nito mga kabebe, sa mga ginagawa na nilang ganyan na pagtuka-tuka po ng palay dyan sa ilalim ng putik, yan po yung maganda po mga kabebe na itong mga alagang seo natin is masasanay po talagang sumabak dito sa area. At ito nga po yung gusto po ng mga alagang seo natin. Tignan mo kahit sobrang lapit na po tayo sa kanila ay hindi po sila takot mga kabebe. Kasi nga po ay ito nga po mga kabebe, hindi mo sila madidistract lalo na po ay may tubig yung area. Ito yung nakakaganda po talaga mga kabebe na sinasabi kong patubig, lalo na po yung tubig na pumapasok dito is flowing po, malamig po yung area na paglalagyan natin ng itik. At yun nga, kasi nga kanina morning nga po mga kabebe is naipastol nga natin itong mga alagang sayo natin. Sa nagtatanong din po, ito nga po yung Facebook page ko po mga kabebe dyan. Pwede nyo din po akong ipalo dyan at mag personal message po kayo sa akin kung may mga katanungan kayo at baka masagot ko din po yung mga katanungan nyo. At yun nga, sa mga nagtatanong nga, ito bang mga alagang sayo ba po natin is alam na po ba yung galawan pag ganitong ilagay natin sa area? Ang isasagot ko lang po din dyan is oo naman po. Itong mga alagang itik natin lalo at ilagay mo na sila sa isang area kung saan na po silang gagalaw niyan. Yun nga lang is yung sa atin is bantayan na lang po itong mga alagang seho natin mga kabebe. Kasi pag ganitong matubig po talaga, tas yung katabi niya walang tubig, pupunta sila doon pero hindi talaga magtatagal kasi dito talaga sila nag-i-stay sa tubig. Kahit pa po ay sabihin natin walang makain dito na area, basta matubig po mga kabebe, is yung mga itik mo ay dito lang po talaga sila maglalagay. Tas ito po yung nakaganda po talaga mga kabebe na kahit medyo ganito po yung tubig na dito na area, maputik na po talaga, at least may dulo nito is may flowing. Maganda na din po yun para sa mga alagang seho natin. Mas nasasanay po talaga silang kumain pag ganito mga kabebe. Tignan nyo naman mga kabebe, kahit sobrang lapit ko na sa kanila ay hindi po talaga sila nagpapapikto. Kain pa din po ng kain yan. Hindi talaga sila nadidistract dito sa matubig na area. At ito nga po mga seho natin, tignan nyo yung katawan nila, lumiit. Kasi nga po ay basa sa tubig. Pero yun nga po mga kabebe, magandang sign ito na itong mga lagang itik natin sa isang linggo nating pagpapastol sa kanila ay alam na po talaga nilang humanap ng pagkain. At yun nga ay points yun para sa atin na nag-aalaga. At yan, ito po din yung time na kailangan mo talagang kunin ito mga kabebe, bantayan lalo nga ay maulan na area. Kasi nga sa ngayon nga po mga kabebe, tignan nyo, hindi pa nila alam masyadong makontrol yung balahibo nila. Kasi pag medyo malaki na to sila, mga 1 buwan, pwede na to sila paulanan kasi nga ay kaya na ng mga balahibo nila. Yung mga iba naliligo na doon, no. Nakakatuwa lang po mga kabebe na sa pagpapastol po talaga ng ganitong seho pag may tubig, wala pong problema. 7 days mga kabebe ay pwede na po natin ilabas ito sa area, as long as wag din po natin silang expose sa masyado sa init. Importante may flowing na paglalagyan natin, tapos yung area na dry, yun yung good yun para sa mga alagang itik natin. At pwede ka din po maglagay doon ng trapal at tas doon mo na ilalagay yung feeds nila pakain, kasi kung gusto nila maligo ay mas better yun bago mo sila isabak sa ganitong sabak na talaga, kasi ito po yung mga tinatawag natin na sundalo po sa kapalayan. At ito lang muna sa ngayon mga kabebe, sana nga po ay yun nga, supportahan nyo po yung videos po natin. At yun nga po mga kabebe, pag ganito pong matubig po talaga yung area na paglalagyan natin is advantage po yun. Kasi nga po is hindi po sila hindi sila nagpapahinga ba. Kain lang talaga sila ng kain. Ito yung nakaganda po talaga sa matubig na area versus sa walang tubig na area. Kasi pag sa dry area natin ilagay itong mga sayo natin,
yun nga is limitado nga po yung pagkain nila at limitado din po yung oras na ilalagay nila. Samantalang dito mga kabebe is nakakagalaw po sila as long as gusto nilang kumain is pwede po silang makain. Kahit anong makain nila dito mga kabebe, simula sa insekto, wala pong mga patawad itong mga alagang sayo natin. Pag ganitong ipapastol natin sila dito sa dry area, yun yung maganda kasi nga ay magalaw sila na kumakain. Yun yung maganda na pundasyon po talaga na maibibigay dito sa dito sa area pagpapastol. Yun nga lang is tiyagaan po talaga. Pag ganito po ay hindi na po tayo mag-worry pag ganitong area. Kung medyo risky yung area mo is advice ko sa iyo na may baon kang net at sa ganun ay maprotektahan mo po yung mga alagang sayo mo. At dito nga po mga kabebe, nakikita nyo naman, kanina lang po natin sila pinapastol dito at tinitignan ko, inoobserbahan ko talagang mabuti is wala po talagang tigil sa kakakain nila. Balik-balik sila, halos inikot na nila lahat dito tapos balik na naman sila. Ganyan po yung nakaganda sa tubig, kaya advice ko talaga sa iyo is mag-itik ka po is ilagay mo talaga sila sa area na matubig para wala po tayong isipin na problema. At yun nga ay yung mga alagang sayo natin is ma-adapt nila yung ganitong lifestyle po ng mga alagang sayo natin. May lifestyle. ano yun, Char? At yun nga, nakikita nyo naman itong mga sayo natin. Yan. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon at yun nga, nagmamarites na naman ulit. At yun nga po mga kabebe, magpapastol po tayo kasi nga po mga kabebe, may 2 tao po tayong nag-aalaga sa mga seho ko. At yun nga ay, hindi ko pa din po inaasa sa kanila yung pag-aalaga ng itik kasi iba pa din po pag tayo po talaga yung mag-aalaga sa mga seho natin kasi ay alam natin yung gagawin kaysa ilagay natin sila sa ibang kamay at magka-problema pa tayo kung wala namang experience. At yun lang sa muna sa ngayon mga kabebe. Magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.